Sa Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Simbang Baklaran, 11 ng buwan ng Pebrero. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Inaabangan sa Order of Business ng Kamara de Representantes ngayong hapon. Militar handang tumugon pag may civil unrest sa issue ng impeachment kina Pangulong BBM at Vice President Sara Duterte, ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Senator Bato de la Rosa, pinakiusapan ng kanyang mga kapwa-senador na pumasok at magtrabaho na. Kontrobersyal na Rolls-Royce kulanan ng mga diskaya na subasta sa halagang 29 na milyong piso. Nabili na isang negosyante mula sa Baguio City. Bongga, laki. Alam ko si Atty. Cornelio Samaniego dito ng bibili. Pilipinas hindi raw makikialam sa desisyon ng China na bawalan ang 16 na opisyal ng Kalayaan Town sa Kalayaan Island. Death toll sa lumubog na barko sa Basilan nasa 52, overloading posibleng sanhi ng trahedya ayon sa DOTR. Police Colonel at 53 iba pa kinasuhan sa Basilan hazing ng 100 patrolmen. Lalaking umatake sa mga responding pulis sa Maynila na baril patay. Graduating college student. Naku, Diyos ko, ano kayang problema itong batang ito, ha? Bigla pong tumalon mula sa LRT1 station, patay. Dalawang low pressure area inaasahang mabuo sa labas ng Pilipinas sa darating na weekend. Ako, yung aking BFF. Ay, anong nangyari, Lakay? Ayan, Francis Leo Marcos Mangusin. Abay, pinag-aaralang kakasuhan ng PNP dahil sa pagsusot ng police uniform. Yung aking BFF, walang kadala-dala talaga, ano, ha? Magkakaroon ka daw ba ng official statement para sa kanyang mga paratang sa'yo, Lakay? Naawa lang tayo sa kanya, Bakit? baka mami mabalik na naman sa oblo yan, iiyak na naman. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, aabangan kung may isasama ngayong hapon sa Order of Business ng Kamara ang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kapag nabasa na ito sa plenaryo, ire-refer ka agad sa House Committee on Justice na pinamumunuan ni Congresswoman Jervil Luistro para i-schedule ang hearing. Pero pwede idaan sa fast track mode. Aba, mamadaliin. Ang pag-usad ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente, dahil hanggat hindi daw na i-refer sa komite ay kailangan lang ang 1/3 vote ng mga miyembro ng Kamara para agad itong idiretso sa Senado. Hinabadali talaga si Inday.
Samantala, tinataya na 5 sa bawat 10 Pinoy ang kontento sa trabaho ng pangalawang Pangulong si Sara Duterte. Ayon sa survey ng Social Weather Stations noong Nobyembre ng nagdaang taon na itala sa 54% ang satisfaction rating ng Vice Presidente habang 26% ang dismayado. Para sa net satisfaction rating naman na moderate positive 28 at 18% ng respondents ang undecided. Sa kabuuan, ang net satisfying score ni Vice President Sara ay tumaas ng 6 na puntos mula sa moderate na positive 22 noong Setyembre ng nakalipas na taon, samantala nakapagtala ng 40% na satisfaction rating si Pangulong Marcos sa kaparehong survey, habang 43% ang hindi kontento para sa net satisfaction rating na -3. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang kahandaan sa anumang maging epekto na impeachment process kay Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Serges Trinidad, handa silang tumugon sa posibleng civil unrest na maaring idulot ng impeachment laban sa Pangulo at Vice Presidente. Sinabi niya na ngayon pa lamang ay nakasuporta na ang AFP sa Philippine National Police na silang nagbabantay ng internal security tuwing may mga rally, demonstrasyon at iba pang mga aktibidad. Sinabi pa ni Colonel Trinidad na inirespeto ng kasundaluhan ang democratic process, pero sila ay mananatiling non-partisan, walang kinikilingan. Samantala, nilinaw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi naman binago ang nilalaman ng committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ni Lacson na nabago lamang ang mga salitang ginamit sa report, partikular ang mga salitang to be charged na pinalitan ng mga salitang to be recommended for preliminary investigation. Paliwanag ni Lacson, pareho lamang ang pagkakahulugan nito sa konteksto ng kanilang report, ngunit para sa clarity ay binago nila ito. Anya sa formal na proseso at tanging ang Department of Justice at Office of the Ombudsman ang otorisadong magrekomenda ng mga maaaring kasuhan. Layon din nitong maiwasan ang confusion ng publiko lalo't ang pagkakaunawa umano ng nakararami sa una nilang draft ay agad nang pakakasuhan sa korte ang mga nabanggit na senador. Narito si Senator Lacson. Pag sinabi nating pinakakasuhan, pinapa-preliminary investigation natin. Hindi naman pwedeng, sabi ko nga, hindi naman pwedeng magsampa kami sa korte. Hindi naman kami DOJ, hindi naman kami Ombudsman. Labas sa amin yon. Samantala, si Congressman Leandro Leviste ng Batangas ang isa umano sa mga source ng text messages sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin sa issue ng kickback sa flood control scandal. Ito ang kinumpirma ni ACA Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Pero nilinaw niya na si Congressman Leviste ang dapat na magsapubliko ng mga nasabing palitan ng mga text messages o mga mensahe. Ayon pa kay Tinio, si Leviste ang makapagpapaliwanag ng records at kung paano niya nakuha ang mga palitan ng messages na ito. Sabi pa ni Tinio, alam na rin na ilopisyal ng mga lokal na pamahalaan ang naturang text messages, maging si Congressman Edgay Erisa ng Caloocan. Kusa manong inalok ni Congressman Leviste sa Makabayan Black ang nabanggit na impormasyon. Narito si Congressman Antonio Tinio. And then, kasama doon yung mga, sabi ko nga, mga detalye kung paano ginastos or gagastusin yung pondo. And then another quote
that I mentioned yesterday is from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Totoo ba yung mga palitan na ganyan? Samantala, Kaya invento yan. ipatatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang Siomai King entrepreneur na si Jonathan Payawal Song at business partner niyang si Carlito Macadangdang na kinakaladkad sa flood control mess. Sabi sa DZRH News ng isang ICI official, iimbitahan ang 2 oras na makumpleto na ang commissioners at isasalang sa hearing kasama ang iba pang persons of interest sa eskandalo. Ayon sa opisyal, magpapatuloy agad ang pagsasagawa ng pagdinig ng Independent Commission kung hindi pa ito bubuwagin ni Pangulong Bongbong Marcos. Una rito, sinabi ng Department of Justice na iimbestigahan nila ang umano'y papel ni Naso at Macadangdang sa anomalya matapos idawit sa top-notch catalyst builders. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, bagamat hindi kontrastista si So, proponent umano siya sa proyekto. Pinabulaan at tinawag naman na walang basehan ng mga negosyante ang naturang akusasyon. Wala pang hatol ang Pangulo sa magiging kapalaran ng Independent Commission o kung may plano pa siyang magtalaga ng bagong commissioners. Pati si Siomai King, ha? Nakisaw-saw din sa flood control project. Akala ko sa Toyo man sila sinasawsaw yung lakay eh. Samantala, isinimita na ng National Bureau of Investigation NBI ang hininging supplemental documents ng Interpol para sa red notice laban kay resigned Congressman Saldico. Ito ang kinumpirma sa DZRH ni NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari. Ngayong February 11 ang deadline ng submission bago desisyonan ang kahilingan ng Pilipinas. Nagamula ang makaragdagang mga dokumento sa Department of Justice, Ombudsman at Sandigan Bayan. Sinabi ni Malyari na bahagi ito ng Standard Procedure SOP. Hindi indikasyon ng hatol sa kaso o nangulugang kulang ang unang isinmiting dokumento ng NBI. Patuloyan niya ang International Operations Division ng NBI sa pagtunto naman sa pinagtataguan ni Saldico kabila ang pagpag-ugnayan sa kanilang counterparts abroad. Nakaambang habulin ng Bureau of Customs sa pamamagitan ng forfeiture order ang ilang luxury vehicle na iniuugnay kay Zaldico na nasa pangangalaga ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay BOC Deputy Chief of Staff Chris Bendijo, ito na ang susunod na hakbang ng ahensya sakaling mabigo ang company ko na makapagpresenta ng mga dokumentong makapagpapatunay na nabayaran ng tamang duties at buwis ng mga sasakyan. Sa ngayon, nakahanda na rin maglabas ang customs ng warrant of seizure and detention laban sa mga naturang luxury vehicles. Giit ni Bendijo, ito na ang huling pagkakataon ng company ko upang patunayang dumaan sa legal na proseso ang pagpasok ng mga sasakyan sa bansa. Kung mabigo, maaari nang gamitin ng ahensya ang mga remedyo gaya ng auction, condemnation, donation at iba pa alinsunod sa Customs Administrative Order 3-2020. Pinakikiusapan naman ng mga senador si Senator Bato de la Rosa na pumasok na sa harap ng patuloy nitong pag-absent. Baka dabawasan ng kanyang sweldo. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na ipinadadaan nila ang pag-uusap kay Senator Bongo na hikayatin na bumalik na sa Senado si Senator Bato. Sabi pa ni Senator Lacson, wala namang opisyal na kopya ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Bato. Nasasayang din umano ang maaring maikontribute ni Senator Bato bilang chairman
ng Public Order Committee at apektado na rin ang kanyang trabaho sa Senado. Nato si Senator Ping Lacson. Through Senator Bongo, kausapin na pumasok, wala namang warrant of arrest. Ewan ko kung meron, pero officially wala. Tinanggi na nga ng ICC eh. Pero hindi ko rin masisimama. Katunayan, sabi ni Senator Trillanes, by May, magpapile siya ng ethics complaint kasi yung pang 6 month daw. Ewan ko kung anong connection. Ako, nagpahayag na ako. Kasi sa mga kasamaan ko, hindi ako bumoto kasi nagtago rin ako noon eh. Pabiro pang sinabi ni Ping Lacson na wala daw siyang moral authority na magpayo kay Bato. Ayan. Aminado naman pala. Oo, dahil siya ay model ng mga nagtago. Na isa pelikula pa sa 10,000 hours ba? Oo, Ayan, lako. Samantala, umakyat na sa 52 ang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC nang magdagdag pa ng 4 na panibagong bill. Kabilang dito ang House Bill 7443 na mismong akda ni House Majority Leader Sandro Marcos na layuning buwagin ang travel tax. Bukod sa travel tax abolition, isinama rin sa LEDAC ang expanded anti-online sexual abuse or exploitation of children, bill laban sa fake news and digital disinformation at ang reset ng BARM election. Pagtitiyak ni Marcos, handa ang Kamara sa pamumuno ni House Speaker Faustino D. III na isulong at pagtibayin ang mga nabanggit na panukala. Dagdag pa ng mambabatas, mabilis silang kikilos sa sandaling dumaan na sa legislative process ang mga priority measures ng Marcos administration. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Standby, Leta Narciso. Naku, may mga marites, Miss Let, ha? Meron daw pong colon cancer ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Talaga ba? Ha? Totoo ba to o marites, ha? Ayan. Antabayan po ang report mula kay Leta Narciso mamaya, ha? Ang sakit ng presidente ay gurigor. Ayan. Kala ko panateng eh. Gurigor. Kaya nagkaroon na diverticulitis. Kinuyek. Standby, Leta Narciso. Samantala, controversial na sasakya kotseng Rolls-Royce ng mga diskaya. Aba, nabili na sa isang subasta sa customs. Nabili na isang negosyante mula sa Baguio City. Samantala, naku. Kawawa naman ito, ha? Ayan, graduating college student, mahibigan. Abay, kung kailan siya matatapos sa kanyang kurso, saka pa nagpakamatay. Tumalon po, mahibigan, mula sa LRT1 station, patay. Kaya nga problema nito, ha? Ayan, samantala, ang Malacanang hindi daw makikialam sa desisyon ng Chinese Embassy. China na pagbawalan ang maopisyal ng kalayaan Group of Islands sa Palawan na makapunta ng China, Hong Kong at Macau. Not allowed. Sabi siguro ni Mayor Alindogan lang, di mo ako nagkakasino. Pupunta ng Macau. Saka lakay, agpa-Japanak me. Ayan, Japan na lang. Samantala, naku, yung aking BFF na naman, ha? Ayan. Controversial na naman. Walang kadala-dala aking BFF. Bakit? Na si ang controversial vlogger Norman Francis Leo Marcos Mangusin. Ayan. Pero Norman Mangusin sa tunay na buhay, abay kakasuhan ng PNP. Ayan. Dahil naman sa pagsusot ng police uniform. Ayan. Ano ba yung uniform niya, Edniel, ha? Na pinost pa sa kanyang vlog. May estrella ba? Uniform ba ng general yon, ha? Ano lakay eh? May something here. May estrella ba? May something. Para maganda lakay eh. Oo. Talaga itong Maraming aking pins. BFF na ito. Maibabalik sa oblo na naman ng di oras ito. Di
na natuto ang kanyang kantalakay. Di na natuto. Ayan, tama ka. Di na natuto. RH Break Time! Babalikan natin ang detalye ng mga balitang yan. Ano nga ba talaga ang sakit ng presidente? Meron nga ba mislet, ha? Bukod sa diverticulitis. Oras, Mr. Cesar Lee. Uy, bossing. Ayan, Mr. Michael is my guy. Maraming salamat po sa mga tikoy. Ayan. Uy, thank you po. Ayan, at dahan-dahan daw sa paghiwa ng tikoy, ha? Apaya. Ayan, may palaman na ampaw sa loob. Oy, Ayan. teka ka. Baka bigla kami mapahiwa ng tikoy lahat lakay. Oras sa kuyang Larry Francisco. Ayan, aba, Hermana Rosie Sarangaya. Ayan, at Doktora Isa Suntay. Aba, aloha. Oras ganap ng alas 4:28. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na